Noong Disyembre ng 1773 labis na buwis, illegal na pagpupuslit at isa sa pinakamalalaking corporate bailout sa kasaysayan ng mundo ang nagdulot ng pagtatapon ng 2,000 libra ng tsaa sa Boston Harbor. Gagawa ko ng recipe ng green tea cuddle mula ika-18 siglo habang tinatalakay ang Boston Tea Party. Habang malinaw na magtitimpla ako ng tsaa para sa episode na ito, gusto ko ng mas kakaiba kaysa sa simpleng paggawa nito. At nakakita ako ng mas kakaibang recipe sa 1,700 at 34 na edisyon ng The Complete Housewife or Accomplished Gentlewoman's Companion ni Eliza Smith. Ingles ang aklat at ito ang unang cookbook na inilathala sa American colonies sa Williamsburg, Virginia noong 1742. At bukod sa pagkakaroon ng unang English na recipe para sa tinatawag na ketchup, naglalaman din ang may akda ng recipe para sa tea cuddle. Ngayon, ang cuddle ay lumang salitang tumutukoy sa anumang mainit na inumin. Pero kadalasan, ito ay gawa sa alak o alis simula pa noong gitnang panahon. Pagkatapos, pinatamis, nilagyan ng pampalasa at pinapalapot gamit ang pula ng itlog, mumo ng tinapay o iba pang pampalapot. Ito ang unang recipe ng cuddle na aking nakita na gumagamit hindi lang ng alak, kundi pati na rin ng tsa, partikular na berdeng tsa. Sabi niya, para gumawa ng tea cuddle, gumawa ng 1 quart ng malakas na berdeng tsa at ibuhos ito sa kawali at ilagay sa apoy. Batihin ang pula ng 4 na itlog, haluan ng 1 pinta ng puting alak, ginadgad na nutmeg, asukal ayon sa panlasa at pagsamahin lahat. Haluin sa apoy hanggang mainit na mainit tapos inumin sa mga porselanang tasa bilang cuddle. Dahil ang episode ay tungkol sa Boston Tea Party, gusto kong gumamit ng isa sa mga uri ng tsaa na itinapon sa Boston Harbor noong 1773. Ngayon, ang karaniwang tsa sa mga barko ay tinatawag na bo-ohi, isang itim na tsa na tila pinakamababang uri nito. Mayroon din silang dalawang mas magagandang uri ng itim na tsaa, kungu at susyong. May dalawang berdeng tsaa rin, singlo at yong haison. Ang haison na tsa ay iniinom ng mas mayayamang kolonista at paborito ni na George Washington at Thomas Jefferson. At ang tsaa ay ipinangalan kay Philip Hyson na siyang direktor ng East India Company. At dahil malaki ang papel ng East India Company sa Boston Tea Party, pinili kong gamitin yon. Kaya para sa resipeng ito, ang kakailanganin mo ay 1 quart o 1 litro ng tubig, 2 kutsara ng berdeng loose leaf na tsaa, 4 na pula ng itlog, 2 tasa o 400 at 75 mililitro ng puting alak, 1 nutmeg, mga 2.5 kutsarita na gadgad at mga kalahating tasa o 100 gramo ng puting asukal ayon sa iyong panlasa. Magsisisimula tayo sa paggawa ng berdeng tsaa na dapat ibabad lang, hindi pakuluan. Painitin ang tubig sa kalan hanggang umabot ito ng mga 170 hanggang 180 Fahrenheit, mga 80 degrees Celsius. Siguraduhin hindi ito kumulo. Pagkatapos, idagdag ang berdeng tsaa at haluin ito tapos ibabad ng mga 3 minuto. Kapag mas matagal pa roon, pwedeng maging mapait ang lasa. Kapag nakuha na ang lasa, salain ang mga dahon ng tsa at iwan ang likido sa isang katamtamang laki ng kaserola. Palamigin ito hanggang sa maging maligamgam na lang. Habang lumalamig ito, batihin ang 4 na pula ng itlog sa mangkok kasama ang nutmeg, sakay dagdag at batihin ang asukal. Pagkatapos pagsamahin lahat, idagdag ang puting alak at haluin hanggang matunaw. Pagkatapos, kapag ang tsaa ay lumamig na at maligamgam na lang sa hawak, maaari mo nang idagdag ang pinaghalong itlog. Kung masyadong mainit kapag inihalo mo ang pinaghalong itlog, mamumuo ang itlog at hindi yon masarap. Kaya maghintay hanggang maligamgam na lang ito sa hawak. Ilagay sa katamtamang init at dahan-dahang painitin. Kapag nagsimula na itong magsingaw, maaari mo na itong haluin hanggang umabot ito ng mga 100 at 75 degrees Fahrenheit o 80 degrees Celsius. Huwag mas mainit pa doon. Ngayon, ang ibang cuddles ay gumagamit ng mas maraming egg yolk o kaya naman ay breadcrumbs o minsan oats. At nagiging sobrang lapot nito, halos parang lugaw o iniinom na custard. Mayroon namang iba na bahagya lang ang lapot at mas kahawig ang texture ng eggnog at yon ang mas malapit sa ginagawa natin ngayon. Nang nagsimula akong magsaliksik para sa episode na ito, may ilang sources akong nakita na nagsasabing ang tsaa na itinapon sa daungan ay brick tea pala. Kaya sabi ko, sige, o-order ako ng ilan yan. At ito ang brick tea o tea brick o minsan tinatawag na tea cake at ito ay pangunahing fermented na tsaa na piniga o pinatigas.
Narito ang isa na nakuha ko na talagang maganda at lumalabas na ang mga ito ay hindi talaga kasama sa 3 bangkang yon. Ngayon may magaganda at mamahaling brick tea ako pero hindi sila bagay sa Boston Tea Party. Karamihan sa mga site na nagsasabing brick tea ang gamit ay nabebenta lang talaga ng mga block ng tsa. Nabentahan nila ako at sa tingin ko maganda ang mga ito at totoong laganap ang brick tea noon. Noon pa ito, mula pa ng dinastiyang Ming at kailangan mo talagang pakuluan ito ng matagal. Marami pang mumo ng tsa, pero kailangan mo talagang pakuluan ito ng matagal. Ang tsa na nasa 3 barko noong Boston Tea Party, puro loose leaf tea yon. Alam natin yon dahil kinailangan pa nilang itulak ito papunta sa tubig gamit ang kalaykay dati. Hindi mo naman talaga makakalaykay ang isang block ng tsaa. Ginawa nila ang Boston Tea Party sa low tide, kaya may ilang napunta sa dagat at may ilan din na ipon lang sa mga bunton sa putikan. Nagpadala sila ng tao na may kalaykay at sinabing ilagay sa dagat. Pero nauuna na ako masyado dahil ang gusto ko talagang pag-usapan ay ang mga dahilan ng Boston Tea Party. At malinaw naman na ito ay napaka-komplikado at maraming iba't ibang dahilan at iba't ibang tao ang may kanya-kanyang motibasyon. Pero marami sa mga ito ay nauuwi talaga sa labis na kasakiman ng ilan sa mga mayayamang kolonista. At isa ito sa pinakamalalaking corporate bailout sa buong kasaysayan. Kaya habang umiinit ang iyong cuddle, siguraduhin mo nakasubscribe ka sa Tasting History at hayaan mo ikwento ko pa ng kaunti ang tungkol sa Boston Tea Party. Karamihan sa atin ay natutuhan sa paaralan na naganap ang Boston Tea Party bilang protesta laban sa pagbubuwis ng walang representasyon. At totoo naman yon, pero tulad ng karamihan sa mga bagay sa kasaysayan, mas komplikado pa ito kaysa doon. May mga buong libro na naisulat tungkol dito. Bukod pa rito, lumalabas na para sa ilan sa mga taong sangkot, maaaring hindi ganon kadakila ang kanilang dahilan. Nagsimula ito sa buwis. Pagkatapos ng 7 taong digmaan, ubos ang pera ng pamahalaang British kahit nanalo sila. Sanay na ang parlamento sa pagkolekta ng buwis at taripa mula sa mga mamamayan at negosyo ng inang bansa. Ngunit noon, hindi pa sila nagpapataw ng direktang buwis sa mga naninirahan sa 13 kolonya sa Amerika. Malaking bahagi ng digmaan ay naganap sa Hilagang Amerika para sa mga kolonista na tinatawag nating Digmaang Pranses at Indiano. Naniniwala ang parlamento at Haring George III na makatarungan lamang bawiin ang bahagi ng perang ginastos sa pamamagitan ng pagbubuwis sa mga kolonistang nakinabang sa digmaan. Una ay dumating ang Sugar Act noong 1700 at 64 na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ay isang buwis sa asukal. Sa totoo, ito'y pagsasaayos lang ng 30 taong buwis sa molasses at mas layunin nitong pigilan ang pagpupuslit kaysa buwisan ang mga tao. Pero pagkatapos ay dumating ang Stamp Act. At ito ang unang direktang buwis na ipinataw halos sa lahat. Una, kung kailangan mo ng anumang uri ng legal na dokumento o pahayagan o magasin o kahit mga baraha, kailangang may maharlikang selyo iyon at may bayad ang selyong iyon. Ang bagay dito, ipinasa ng parlamento ang buwis na ito nang walang kinatawan ang mga kolonista sa parlamento, kaya ito ay tinatawag na pagbubuwis ng walang representasyon. At napakalakas ng protesta, kaya't inalis nila ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa halip, ipinasa ng parlamento ang Townshend Revenue Act na nagdagdag ng buwis sa ilang inaangkat gaya ng pintura, papel, tingga, salamin at tsaa. Muli, napakatindi ng pagtutol, kaya noong 1770 inalis ng parlamento ang lahat ng buwis maliban sa isa. Noong una, marami sa parlamento ang nagsabing tanggalin na lang lahat ng buwis dahil katawa-tawa ito at hindi sulit. Pero sabi ng punong ministro, si Lord North, hindi. Kailangan nating panatilihin ang isa para ipakita ang ating karapatan na buwisan ang mga kolonista. Kung alisin lahat, parang isinusuko na ang karapatang iyon. Pinili nilang panatilihin lang ang saa. Ang mga kolonista, hindi sang-ayon sa pagbubuwis ng parlamento, ay nag-boycott ng tsaa ng Britanya at naghanap ng ibang opsyon kahit labag sa batas ang ilan. Noon pa may pagpupuslit ng tsaa, ngunit na yon ito'y mas lumaganap. Sa mga sumunod na taon, nakipagtrabaho sila sa mga Dutch na mangangalakal. Ilang kilalang Amerikano tulad ni John Hancock na unang lumagda sa Deklarasyon ng Kasarinlan ay nagpuslit ng maraming tsaa at ibinenta ito sa mga kolonista ng mas mura kaysa tsaa ng Britanya. Lumaktaw tayo sa Oktubre 8,
1,772 at si Lord North, ang punong ministro, ay nakipagpulong sa pinuno ng East India Company. Ngayon, ang British East India Company ay hindi kapani-paniwalang malaki, mayaman at makapangyarihan. Walang katumbas talaga nito ngayon. Kailangan mong pagsamahin ang mga nangungunang 15 o 20 kumpanya sa Amerika, gawing isa at bigyan sila ng mga kapangyarihang wala sa kahit anong kumpanya. Hindi lang nila hawak kalahati ng kalakalan ng Britanya, kundi may sarili pa silang pribadong hukbo na 100,000 sundalo para rito. Kalaunan, umabot ito sa 1,4 milyong sundalo, mas marami pa kaysa sa British Army. Kaya sa ganitong yaman at kapangyarihan, hindi na nakapagtataka na medyo nataranta si Lord North nang sabihin sa kanya sa pulong na wala na tayong pera at malapit na tayong malugi. Talagang malapit na. Ang meron tayo, hindi pera, pero ang meron tayo ay napakaraming tsaa na nakatambak lang sa mga bodega. Si Benjamin Franklin, isang Amerikanong diplomat sa London, ay nakarinig nito at sumulat sa kaibigan sa Philadelphia na tinanggap na ng kumpanya ang mga bill na hindi nila kayang bayaran kahit may 2 milyong halaga ng saa at iba pang kalakal mula India sa kanilang mga bodega na nabubulok dahil walang demand. Dahil dito, bumaba ang kredito at halaga ng stock nila kaya malulugi ang gobyerno ng 400,000 libra bawat taon. Kahit alam nating sarado na ang pamilihan sa Amerika dahil sa buwis at saa at Olandes nang nagsusupply, kaya bang hindi mapangiti ng Amerikano sa mga pagkakamaling ito? Kailangan nila ng gobyerno na bigyan sila ng 1.5 milyong libra na katumbas ng halos 1/8 bahagi ng kabuuang kita na kinokolekta ng gobyerno bawat taon. At sinabi ni Lord North, sige, bibigyan namin kayo ng pautang na ito kahit na wala naman silang pera para mabayaran ito. Pero kinuha ng gobyerno ng Britanya ang mas malaking kontrol sa kumpanya at kinailangan nilang magpasa ng batas para masigurong mababayaran talaga ng kumpanya ang utang at iyon ang Tea Act. Ngayon, hindi ito buwis at saa, kundi kabaligtaran pa nga. Pinayagan nitong direktang mag-angkat ang East India Company sa Amerika at lampasan ang mga middleman sa London na may mas maliit na buwis at tsaa. Bababa pa ang presyo ng tsa para sa mga Amerikanong kolonista kaya mabubuksan ang pamilihan at magkakamonopolyo ang kumpanya sa mas murang tsa para sa kanila. Sa isang hakbang na ito, inililigtas ni Lord North ang British East India Company, tinitiyak na mababayaran nila ang utang at pinapalubag ang loob ng mga kolonista sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas murang saa. Isa itong matalinong hakbang o iyon ang akala ni Lord North. Ngunit may isa pang sulat mula kay Benjamin Franklin na nagpapakitang mali siya tungkol doon. Ngayon, ang tamang plano ay bawasan ang buwis dito para mas mura ang tsaa sa Amerika kaysa sa alok ng mga dayuhan at panatilihin ang buwis doon para may pagpatuloy ang pag-iit sa karapatang iyon. Hindi nila alam na may mga tao na kumikilos ayon sa ibang prinsipyo bukod sa pansariling interes. Naniniwala sila ng 3 pence sa 1 libra ng tsaa na baka di mo naman maubos ng 10 libra sa isang taon ay sapat para mawala ang pagmamahal sa bayan ng Amerikano. Kita mo, hindi talaga tungkol sa presyo ng tsaa yon. Tungkol ito sa karapatan ng mga Briton na magbuwis at sa karapatan ng mga kolonista na hindi buwisan ng mga Briton. At kaya, kahit na mas mura na ngayon ang tsa kaysa sa tsaang puslit, magkakaroon pa rin ito ng maliit na buwis at yun ay masyado pa ring buwis para sa maraming mga kolonista. Yung mga nasa likod ng panawagang no taxation without representation tulad nina John Adams at Sam Adams, hindi nila papayagan ito. At yung mga malaki ang kita sa puslit na tsaang Olandes gaya ni John Hancock, hindi rin papayag dito. Pero umalis pa rin ang tsaa mula London at noong Nobyembre 28, 1,773 dumating ang Dartmouth na may kargang 114 na kahon ng tsaa ng kumpanyang British East India mula sa China sa Griffin's Wharf sa Boston Harbor. Di nagtagal, dumating sina Eleanor at Beaver, parehong may tsaa at iba pang kalakal. Ngunit nag-aalala sa karahasan kaya ayaw nilang ibaba ang kargamento. Ayon sa batas, dapat ibaba ng mga may-ari ng mga barkong ito ang kargamento at bayaran ang buwis nito sa loob ng 20 araw mula pagdating nito na matatapos sa Disyembre 17. Noong Disyembre 16 sa bisperas ng huling araw ng pagbaba ng tsaa at pagbayad ng buwis,
5,000 hanggang 7,000 katao, higit 1/4 ng populasyon ng Boston, ang nagtipon sa Old South Meeting Hall para makinig sa talumpati at debat tungkol sa dapat gawin. Ang pag-asang papayagan ni Gobernador Thomas Hutchinson na makauwi sa Inglaterra ang mga barko nang hindi inilalabas ang tsaa. Nang mabalitaan na tumanggi siya at nagbanta na babarilin ang mga barkong aalis sa daungan, tumayo si Samuel Adams at idineklara na wala nang magagawa pa ang pulong para iligtas ang bansa. May nagsasabing iyon ang naging hudyat para itapon ang tsaa sa Boston Harbor, pero hindi talaga yon ang nangyari. Sinubukan pa niyang pigilan ang mga umaalis dahil hindi pa siya tapos magsalita at may oras pa ang pagpupulong. Pero mga 10 o 15 minuto ang lumipas, may ilang tao na tumayo at umalis. At nagbihis sila, karamihan sa kanila, bilang mga mandirigmang Mohawk. At bandang 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, mga 50 hanggang 100 lalaki ang naglakad papuntang Griffin's Wharf at sumakay sa 3 barko. At napaka-organisado, sa loob ng 3 oras, sinira nila ang humigit kumulang 300 at 42 na kahon na naglalaman ng 72,000 libra ng tsaa. Karamihan sa mga lider ng kilusang ito, gaya ni na John Hancock, Samuel Adams at Joseph Warren, ay hindi pumunta. Sa katunayan, hindi lang sila nanatili, kundi sinigurado pa nilang makita ng lahat na sila ay nananatili. Kaya sa madaling salita, may alibi sila dahil ito ay isang ilegal na gawain na gagawin pa lang. Sa katunayan, ang tanging leader na pumunta sa mga barko ay isang lalaking nagngangalang William Molineux na namatay makalipas ang 1 taon. Kaya madalas, nakakalimutan natin ang pangalan niya. Karamihan ng pumunta ay mga ordinaryong tao lang, tulad ng manggagawa sa pantalan at iba pa. Kaya pumunta sila ron para sirain ang tsa at salang. Mahirap na yung isipin kung gaano kalala ang ginawa nila dahil ang pagsira ng ari-arian noon ay isa sa pinakamasamang bagay na maaring gawin ng isang tao. Ibig kong sabihin, masama pa rin ito ngayon, pero noon mas grabe ang pagtingin dito, lalo na sa mga kolonya. Kaya siniguro nila na tsaa lang ang sisirain nila at wala nang ibang gagalawin. Sa katunayan, may ilang tao na nagpaiwan pagkatapos para walisin ang mga nabasag na kahoy at lahat ng kalat sa deck ng mga barko dahil gusto nilang iwan itong malinis na malinis. May kandadong sinira para makuha ang tsaa sa isang barko. Kinabukasan, dinala ng nakasira ang bagong kandado at sabi, hetong pamalit sa kandado mo. Talagang tungkol lang ito sa pagsira ng tsa bilang isang kilos ng pagsuway. At seryoso ito, at alam nilang seryoso ito, at alam din iyon ng lahat. Kinabukasan, nasa pahayagan na ito at sinusulat na ng mga tao. Ayon kay John Adams, wala nang urungan, tumawid na ang mga tao sa ilog at pinutol ang tulay. Kagabi, 3 kargamento ng tsaa ang itinapon sa daungan. Ito na ang pinakadakilang pangyayari mula nang magsimula ang alitan ng Amerika at Britanya. Humahanga ako sa kadakilaan nito. Sa totoo lang, nalilito ako sa sobrang gamit ni John Adams ng kuwit. Hindi ko talaga maintindihan. Sa totoo lang, medyo natagalan bago makarating ang balita nito sa London, pero nang makarating na, nagkagulo ang lahat. Ang mga karaniwang tao ay talagang nabigla sila. Hindi ito nangyayari. Sobrang nakakagulat ito. Sabi ni Lord North, ang punong ministro, nilagyan ng alkitran at balahibo ng mga Amerikano ang inyong mga tao, sinunog ang inyong mga barko at tumanggi silang sundin ang inyong mga batas at autoridad. Gayunpaman, dahil sa ating kabaitan at pagtitiyaga, kailangan na nating pumili ng ibang landas na yon. Kung tanggihan nila ang ating autoridad minsan, parang tinanggihan na rin nila lahat. Dapat natin silang kontrolin o tayo ang magpasakop. Dinaglaon, bilang parusa sa mga taga-Boston, ipinasa ang Coercive Acts o Intolerable Acts. Bukod pa rito, isinara ang pantalan ng Boston, pinatira ang mga sundalo sa pribadong bahay, at binawi ang charter ng Massachusetts, inilagay ito sa direktang kontrol ng Britanya. At talaga namang ang Boston lang ang sinusubukan nilang parusahan, kahit na may iba pang mga insidente ng paninira kaugnay ng tsaa na naganap sa iba pang bahagi ng mga kolonya. Sa totoo, unang nangyari ito sa Charleston, pero hindi sinira ang tsa. Kinumpiska lang nila at itinago. Sinira nila ang tsa sa New York. Itinapon nila ito sa Hudson, pero nangyari ito pagkatapos ng insidente sa Boston, kaya ang Boston ang pinakanadamay.
Para naman sa mga kolonista, gumanti sila sa pamamagitan ng hindi pagbili ng tsaa. Sa maraming pagkakataon, uminom na lang sila ng Liberty Tea na karaniwan ay tsaa mula sa mga lokal na damo at halaman. Unti-unti na rin silang lumilipat sa kape para makakuha ng caffeine. Kaya, kung isipin mo, kung taong 1,774 ito, malamang na ituturing akong trader sa gagawin ko. Dahil malapit ko ng tikman o kahit subukan, itong recipe ng tea cuddle mula ika-18 siglo at narito na tayo. Tea cuddle gamit ang parehong berdeng saan na itinapon sa daungan noong Boston Tea Party, kaya talagang maaamoy mo ang alak at ang nutmeg. Hindi ko masyadong naamoy ang berdeng sa dito, pero tikman na natin. Ang weird nun. Sige, kaya. Malasa talaga ang green tea at nutmeg. Hindi ko talaga nalalasahan ng alak. Naamoy ko lang, pero di ko nalalasahan. Ang kakaiba, nalalasahan ko na parang may citrus, parang lemon o kung anong citrus doon, pero wala namang citrus doon. Napaka-interesante niyan. Hindi naman masama yan. Hindi naman masama yan. Sa totoo lang, parang nagugustuhan ko na nga. Ang weird talaga niyan. Hindi naman siya masyadong malapot. Parang eggnog lang. Medyo mas malapot lang siya kaysa sa likido na pinagmula nito. Hindi siya masyadong malapot. Gaya ng sabi ko, hindi niya babalutin ang likod ng kutsara. Sa totoo lang, medyo kaaya-aya siya. Pero oo, merong parang asim lang citrus at hula ko, yun ay galing talaga sa alak. Pero may nangyari sa lasa na nagbago ito. At isa na itong bagong lasa. At astig talaga yon. Kaya sulit talaga itong gawin kahit para lang matikman ang ganitong kakaibang inumin. Dahil hindi mo ito makikita sa karamihan ng mga menu ngayon, masasabi ko sa iyo yan. Magkita tayo ulit sa susunod na drinking history.